Ayon po sa isang survey ay bilyon na ho ang mga mananampalataya o Kristiyano sa buong mundo. Napakadami na ho natin mga kapatid. At libo-libo din po ang mga churches na naniniwala na ho or nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi pong mananampalataya, pag sinabi pong Kristiyano, ito po ay naniniwala sa Panginoon at naniniwala sa aral ng ating Diyos at sa aral po na ipinagpatuloy ng mga apostol. Isa po sa aral ng Panginoon at ito po yung pag-asa nating pare-pareho ang ating pag-aaralan ngayong hapon na ito mga kapatid. Yung pag-asa na ito po yung hinihintay na lang nating pare-pareho. Naganap ng lahat po ang sinabi ng Panginoon, isa na lang ho ang hinihintay natin kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit nagbabago tayo ng ating buhay. Ang aral na ito po yung muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang pag-asa nating pare-pareho mga kapatid. Amen ba? Kasi sa hirap ho ng buhay, sa pinagdadaanan po nating gulo ng mundo, sa walang katiyakang araw-araw na pakikibaka po natin, isa lang ang pag-asa natin na may totoong Diyos na babalikan tayo isang araw. Sabi po sa aklat ng John chapter 14 verse 1 to 3, sabi po dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sabi niya, sabi po ng sunod, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? At sabi po ng sumunod, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito yung pag-asa natin na isang araw ang ating Panginoong Jesucristo ay babalikan tayo upang isama kung saan nandoon ang Diyos. Ito po yung pag-asa natin, mga kapatid. Sa aral po na ito po'y tiyak na gagawin ng Diyos. Ito po'y salita ng Diyos at tiyak babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang napakalaking tanong po, mga kapatid, ito po ang pag-uusapan natin. Ang title po ng ating pag-uusapan ay, handa ka na ba? Handa ka na ba? Na sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, tiyak ka bang ikaw ay makakasama? No? Ngayong hapon na ito, mga kapatid, ay isang talinhaga po ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating sa paghahari po ng Diyos, ang akin pong babasahin, at dito po natin titignan, aalamin, mga kapatid, paano ba babalik si Lord at ano yung paghahanda na dapat nating gawin. Makinig po kayo dito po sa aking babasahin. Sabi po ng Matthew chapter 25, verse 1 hanggang 13, ganito po ang sinasabi. Ang kaharian ng langit ay matutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang ilawan. Sabi dito, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa kanilang nasa ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na'y sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta na kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasamang niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras man. Purihin ang salita ng ating Panginoon.
Ang talinhaga po na ating binasa ay naglalarawan ho ito. Ito'y pinatutungkol po sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lalaking ikakasal po ay na naghihintay, ito po yung Panginoong Jesucristo mismo. Siya po yung lalaking ikakasal na hinihintay. At ang 10 dalaga po na sinasabing abay dito, ito po yung naglalarawan sa ating mga Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pagdating po ng hating gabi ng lalaking kakasal ay naglalarawan po na lihim ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat wala hong nakakailam kung kailan darating si Lord. Basta't sinabing dadating pero hindi natin alam. Ang pinto na isinara po ay naglalarawan ng pintuan ng kaharian ng Diyos. Ito po yung isinara at ang 5 dalaga na mangmang ay naglalarawan ho ito, mga kapatid, ito po yung mga Kristiyano ho na hindi makakasama doon ho sa kaharian ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, ano yung langis na naubos? Ano yung langis na naubos doon sa 5 hangal na nagiging dahilan or naging dahilan ng hindi nila pagsama sa kaharian ng Diyos? Yan po ang ating pag-aaralan. Dapat ang langis na ito ay laging meron tayo. Dapat ang langis na ito ay hindi mawala sa atin. Sapagkat kung bumalik ang Panginoong Jesucristo at wala tayo ng langis na ito, ikinalulungkot ko hong sabihin baka hindi tayo makasama. So tatlo lang po ang mensahe natin ngayon. Ano yung langis? Number 1, ang sabi dito, ang langis ay nagsisimbolo ng Espiritu Santo. Ang langis ay nagsisimbolo ng Espiritu Santo ng Panginoon. Dapat manatili ang banal na Espiritu sa ating mga buhay hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ang templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na iyan ay hindi dapat mawala sa buhay natin. Amen po ba? Kapag dumating ang Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu ay wala sa atin, kapatid, nakakatakot yan. Sapagkat sabi po sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ang Holy Spirit po, pagdating ng Panginoong Jesucristo, pag tayo ho ay binalikan niya, ang tanda na tayo isasama ng ating Panginoong Jesucristo, Holy Spirit. Amen. Hindi ho, pagdating ni Lord, hindi titignan dito kung ano yung pangalan ng church na kinabibilangan natin. Hindi titignan dito yung pangalan ng pastor natin. Ang titignan dito ng Lord, pagkukunin na niya ang mga naghihintay sa Kanya, yung Holy Spirit. Kaya wag nating hahayaan na ang banal na Espiritu ay mawala sa buhay natin. Ang tanong, pastor, ano ba yung pumipighati? Kasi pag ang Holy Spirit po ay napipighati, aalis po yan. Hindi nananatili ang Espiritu doon sa bagay na ayaw niya. So ano ba yung pumipighati sa Espiritu? Tingnan po natin ang sunod na verse, sabi po ng Ephesians 4:31 and 32. Ano po yung pumipighati? Sabi niya dyan, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Kapag tayo pala ay may sama ng loob, puot at galit, ang Holy Spirit pala namimighati. So kapag ang isa palang tao ay kinakain na ng galit, kinakain ng puot. Actually, ang puot ho, mga kapatid, una ho yan, sabi ko nga, nagsisimula yan sa inis Pag ang inis, hindi mo na pagtagumpayan, magiging galit yan. Pag ang galit, hindi mo na pagtagumpayan, puot na yan. Ano ang tanda na may puot ka na, napapanaginipan mo na. Maging sa panaginip mo, sinusuntok mo na yung kaaway mo. At kapag iyan po ay hindi nawala sa atin, mamimighati ang Holy Spirit at isang araw, iiwan niya tayo. Ano pa daw ho? Ano sabi dyan? Huwag kayong manlalait. Naku, yung palang mga pintasera. Delikado pala yan. So, ano sabi dyan? Huwag na kayong mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen. Huwag pala tayong mananakit ng damdamin ng kapwa natin. Sa halip, maging mabait kayo.
maging maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, kung gusto pala natin mga kapatid, na ang Holy Spirit ay hindi ho namimighati, alisin ang galit sa puso, no? Alisin ang dilang mapamintas, alisin ang dilang mapanlait. Tayo pa naman ng mga Pilipino, minsan mahilig tayo magtambayan, may dadating lang, o may dadaisan na isang tao. Napakaitim naman na hikano. Ganyan tayo, no? Di ba, minsan ganyan tayo eh. So, ang sinasabi ho dyan mga kapatid, huwag pighatiin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit at ang Espiritu ng Diyos, ayaw niyan, magkalaban ho kasi ang laman at ang Espiritu. Sabi ho ng Galatians, laging naglalaban ang dalawang ito. So, tayo, tiyakin natin everyday, yung langis ng Espiritu, dapat laging nananahan sa atin. Kasi baka mamaya isang araw dumating ang Panginoong Jesucristo, walang Espiritu. Kapatid, iwan ka. Kawawa tayo. Kawawa tayo. Pangalawa ho, na simbolo ng langis, ay sabi dito, ang langis ay nagsisimbolo ng ating pananampalataya. Dapat manatili yung pananampalataya ho natin. Amen ba? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dapat yung faith natin, noong sumampalataya tayo sa Lord, dapat hanggang ngayon ganun pa din. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, titignan ang puso natin. Ang puso mo ba'y naniniwala pa rin sa Lord? Napakaganda ho ng pinanood natin kanina. Kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya ba natin yon? Tama, wala na nakasagot. Yung bang buhay na ang kapalit, kaya ba nating ipaglaban ang ating Panginoong Jesucristo? Bakit dapat nating ipaglaban ang ating pananampalataya? Sabi ho ng Hebrews 10:38, ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kapatid, kapag tayo ay tumalikod sa Panginoon sa bandang huli, mawawala daw yung pagkalugod ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin sa Lord, yung halimbawa dumating ang Panginoon, tapos tayo ho ay nasa time na parang nanlalamig sa pananampalataya, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, magpapainit uli ako na ng pananampalataya ko. Lord, pwede bang pagbigyan mo pa ako? Hindi. Kung kagaya ng 5 hangal na dalaga, hindi na ho sila napagbigyan. Sapagkat ang buhay na ibinubuhay natin everyday, ito po yung buhay na kung saan ipapractice natin yung faith natin. Amen po ba? Mga kapatid, hindi pwede, kasi ang Diyos ho kasi, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, hindi ho siya interesado sa simula natin eh. Interesado ho ang Diyos sa pagtatapos natin. Amen. Kasi nung nagsimula tayo, promise lahat po tayo, nung nakakilala tayo sa Panginoon, napakainit natin. Kulang na lang aso, sharean mo eh. Tama ba? Ganyan tayo kainit sa pananampalataya natin. Kaya lang nagtatalo ito sa bawat araw na tumatagal tayo bilang mananampalataya. Dito ho nagtatalo yung pananampalataya mo ba'y mainit pa rin sa Panginoon. Diyan ho natetest yan eh. Sa mga panahong nagkakapagsubok tayo, love mo pa rin ba si Lord? Sa mga panahong kinakapos tayo sa buhay, mahal mo pa rin ba si Lord? Ang pananampalataya ba natin ay mainit pa rin? Ano man ang nangyayari, kapatid, itaguyod natin ang langis ng pananampalataya na yan. Kasi bakit? Pagdating ho ng Panginoong Jesucristo, kung papaanong hindi na napagbigyan. Kasi mahirap po kasi pagdating ni Lord, doon pa tayo magsisisi. Hindi na ho pwede. Hindi na pwede. Kasi ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, saglit lang yan eh. Lalo yung rapture, isang kisap mata lang yan eh. So paano pa tayong makakahingi ng tawad? Kaya nga, sabi nga madalas na sinasabi ng mga pastor, ang sarap dumating si Lord na ginagamit tayo ni Lord. Ang sarap kaya nung kung dadating ngayon si Lord, nandito tayong pare-pareho at nagwo-worship tayo. Bakit? Kasi yung faith natin, dapat
laging nandyan. Lagi at panatilihin natin ang init ng ating pananampalataya. Kahit ano ang mangyari. Sabi nga, kanina yun nga po totoo, habang pinanonood natin yung 3 or 4 na magkakaibigan na yun, sabi ko, sa isip ko lang, kaya-kaya namin yun. Kaya-kaya namin, no? Yung bang ihuhulog tayo sa pugon. Baka kung tayo Jesus o pugon? Jesus pa rin, di ba? Pero nawa ang mga sinasabi natin na ito'y kaya talaga nating panindigan. Kasi kung minsan mapuputulan lang ng kuryente, nanlalamig na eh. Kung minsan wala lang kakainin, nanlalamig na. Dapat tuloy-tuloy ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen ba? Tuloy-tuloy. Ano man ang mangyari. Kasi bakit? Sa pagdating ng Panginoon, ang sabi po doon, ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay. Pag sinabing nabubuhay, everyday ito. Everyday ang faith hindi iniiwan. Hindi iniiwan sa cabinet. Hindi iniiwan. Hindi ang faith kung kailan lang sisimba tayo. Hindi ganun. Ang faith ho, bahagi ho ito ng buhay natin. Ang faith ho'y kasama ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Live by faith, not by sight. Kailangan mabuhay tayo sa pananampalataya. Madali hong malaman kung hindi ka na nabubuhay sa pananampalataya. Apektado ka na ng nangyayari sa paligid. Kasi ang nabubuhay ho sa pananampalataya, anuman ang nangyayari sa paligid niya, isa lang ang sentro ng kanyang tingin kay Jesus. Sabi ho ng Hebrews, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tayo po'y tumuon lamang ho tayo sa Panginoon. No? Dapat para tayong mga kabayong nakakaritela. Meron ho tayong, ano tawag sa nandito dito ho, yung piring di sa mata dito. Dapat sentro lang ho tayo. Kasi pag mga kapatid, pag tayo po ay walang ganito, titingin tayo sa bawat gilid. Maraming taong bubulong, maraming tao sa atin, ba't nagpapatuloy ka pa? Wala namang nangyayari sa iyo. Maraming ganyan. At balang araw, hihinto tayo sa pananampalataya. Gaya ng kwento ko nung nakaraan po noon, maging palakambingi ka. Huwag mong pansinin. Ang tignan natin ay ang Diyos. Ang tignan natin ay si Jesus. Sapagkat si Jesus, bakit dapat tayo magpakamatay kay Jesus? Si Jesus pinatay para sa atin at nagmakamatay para sa atin. So kung dumating sa punto na ang kapalit ng ating pananampalataya ay buhay, kaya mo bang ibigay ang buhay mo? O, kita nyo, 8 na lang nag-amen. So, number 1 daw, ang simbolo ng langis ay Holy Spirit. And then number 2, ang ating pananampalataya. Pangatlo ho, mga kapatid, ano ang simbolo? Ang langis ay nagsisimbolo ho ng paghirang. Alam niyo, sa Old Testament po, pagka ho may isang papahira ng langis, hari, propeta, o anuman na papahira ng Diyos, langis ho ang ipinapahid. So, ang oil ay nagsisimbolo po ito ng paghirang niya sa isang tao. Tayo po, nung tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin si Lord as a Savior, as a God, as a King, as a Lord. No, tayo po ay pinahiran na ng Diyos. At pinahiran tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang paglilingkod. Kanya-kanya ho tayo ng paglilingkod na ipinagagawa ang Diyos sa buhay po natin. Dapat, pagdating ng Panginoong Jesucristo, naglilingkod tayo. Amen. Dapat naglilingkod tayo. Kasi bakit? Sa Bible po ay may isang talinhaga ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay po siya ng 5,000, 3,000, and 1,000. No, sapagkat siya'y aalis. Ito po'y talinhaga din ito sa pagbabalik din po ng ating Panginoong Jesucristo. Ando po yung ginawa ng tumanggap ng 5,000, ipinangalakal niya at tumubo agad. Yung tumanggap po ng 2,000, ginamit din niya agad, tumubo at tumubo daw po ng 2,000. Samantala ho yung isa'y binigyan ng 1,000, ano po ang ginawa? Ibinaon. Tinago niya. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pinag-ulat sila. So nag-ulat yung binigyan ng 5,000, nag-ulat, ito po Panginoon, nagtubo. At ito naman po yung 2,000, nagtubo din. O nung sa 1,000 na asaan, sabi niya, Panginoon, itinago ko po sapagkat ako'y natatakot.
Ako po ay natatakot, Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon sa Matthew 25:30? Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, ang walang silbing taong yan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Mga kapatid, wag ho tayong tutulog-tulog. Yung paglilingkod na ibinigay sa atin ng Diyos, gamitin mo. Napakagagaling ng mga boses ng ating mga nanay, Ang gagaling, paglilingkod yan sa Diyos. Lahat tayo dito, mga kapatid, mula po dito, kila Kuya Darsing, hanggang dun sa dulo ng mga kapatid natin. Kapatid, may paglilingkod ka sa Diyos. Alamin mo yan. Sapagkat baka dumating ang Panginoong Jesucristo, yung langis na iyan ay hindi nagniningas. Yung paglilingkod na ipinagagawa ng Diyos sa atin ay hindi natin ginagawa. Ano ang sabi po dyan? Itapon sa kadiliman ang walang silbi. Sakit nun. Walang silbi. At ang problema, manangis man tayo ng manangis, magngalit daw po ng magngalit ang ating ngipin. Pag isinara ang pintuan ng kaharian ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya tayo, hanggat tayo nandito, hanggat buhay tayo, maglingkod sa Lord. Mag-akay ng mga kaluluwa. Gawin ang nararapat para sa Panginoon. Hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay guro, hindi lahat ay ebanghelista, pero may paglilingkod po tayong pwedeng gawin sa Diyos. At kung naglilingkod na po kayo, sige, ituloy mo. Hanggang sa pagpantay ng paa natin, ituloy natin ang ating paglilingkod para pagdating ng Panginoon, ano ang sasabihin ng Diyos? Tuloy, tapat, magaling, tuloy ka sa kahariang inihanda. Amen. Iyon ang pinakamasarap na maririnig sa lahat. Sa pagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, tara na. Inihanda ito sa iyo. Ito yung sinasabi sa John 14:1-3 na ipinaghanda kita ng matitirhan. May mansyon ka doon. Eto na, halika na, pasok ka na. Bakit? Sapagkat dumating ang Diyos, dumating si Jesus Christ, na yung langis na iyon ay meron pa rin tayo. So pilitin natin mga kapatid, sikapin natin every day, lalo na yung pinaka-special po talaga sa lahat doon, yung Holy Spirit. Yung banal na Espiritu po, ang naisin natin na lagi itong kapiling natin, lagi nating kasama na hindi tayo iwan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, panghawakan mo ang langis mo. Kanya-kanya ho tayo mga kapatid. So, panatilihin natin yan. Ang banal na Espiritu, ang ating pananampalataya, at ang ating paglilingkod. Hawakan mo yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.